May Chinese na pangalan at sinasabing boss ng mga pogo ang tumulong umano kay Alice Guo para makatakas sa Pilipinas. Ayon po yan sa ilang senador. At ang NBI naman, tukoy na raw ang ilang negosyante at local official na tumulong din daw sa dismissed mayor. Saksi, si Salima Refran. 10 dayuhan at 4 na Pilipinong staff ng Pogo ang humarap sa Department of Justice kanina. Testigo sila sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa niraid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Dawit sa reklamo kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong, Ronalyn Baterna na Corporate Secretary, dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan, at sina Duan Renwu at Zhang Jie na big bosses ng Pogo. Damay rin ang 50 iba pang incorporator, officers at managers ng Lucky South 99, pati ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa Lucky South. Sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Yung isa dong Chinese, pinautang ng 450,000 na natalo. Nung natalo, hindi na makabayad, diniretso na siya sa Lucky South. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Criminal Enterprise through and through. Yung ginawa na siya, illegal na ang plano niya. Ang Chinese na si Wu at ang Singaporean na si Zhang ang mga nakuha ng kasama ng mga Guo at ni Ong nang magpalipat-lipat sa Singapore at Indonesia. Wala sa reklamong ito si Alice Guo, pero di sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na mapasama siya sa iba pang reklamo kaugnay ng Lucky South 99. Dinala rin sa DOJ ang 32 kahon ng mga dokumento na dagdag sa ebidensya sa reklamong money laundering laban kay Guo. Bukod sa 87 counts sa money laundering, nahaharap rin si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion dito sa Department of Justice. Iba pa yan sa mga kasong kinakaharap sa Tarlac RTC, Manila RTC at sa Comelec. Nasa PNP Custodial Center pa rin si Guo. Binisita siya ng kanyang abogado. Yung kay Alice Guo naman, kinumusta ko po siya kahapon. Personal ko din po siyang nakausap bago po siya tumulak po papuntang Senate. Nakakatulog naman po siya, nakapag-adjust na rin po siya. Hanggang makabalik po siya ng mga around 3:55 kahapon galing sa Senate, wala na po daw dumalaw. Pumayag ang Tarlac RTC Branch 109 na dalhin sa Senado si Guo kung kailangan siyang humarap sa mga susunod na pagdinig. Kasunod ng pagharap niya sa Senado kahapon, may mga panibagong tanong na umusbong. Isa na rito, sino ang tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas? May isinulat si Guo na pangalan sa kapirasong papel sa pagdinig kahapon. Why did he or she felicitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Ano yung mga narinig mo? Send, I refuse to answer po for my safety po. Hindi isinapubliko ang pangalan. Pero ayon kay Senadora Risa Ontiveros na chair ng komite, nabanggit na ang taong ito sa mga naunang pagdinig. Chinese name, hindi ako sure, baka magkamali ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. He is a Chinese national and allegedly, based from the reports that I have received, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is the boss of all the bosses of Pogo. Tingin ng mga senador, may kasabwat na Pinoy si Guo sa pag-alis sa bansa. Tinanong ang PCG kanina sa budget hearing, bakit hindi na-intercept ang yating sinakyan ni Guo? In our existing memorandum circular on pre-departure inspection, vessels which are non-common carrier, we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role in the enforcement in this kind of vessels, Your Honor. You could have done that even before. It is. Why do we need an Alice Guo incident before we can anticipate such a scenario and then cover it? The regulation was made in 2009 and I'm taking my role now to revise it, Your Honor. Maging NBI, hindi naniniwala sa sinasabi ni Guo na walang Pilipinong tumulong sa kanyang umalis ng bansa. Tukoy na raw ng NBI ang ilan sa mga taong tumulong kay Guo.
Nung pumutok na ito na connected siya sa Pogo, marami nang umaasist sa kanya, tinutulungan siya, nag-a-advise sa kanya, whatever. Hanggang sa yung tumakas siya, marami, private and public official, tinutulungan siya. Minomonitor din ng NBI ang sinasabing body double ni Alice Guo na posible raw ginawang decoy ni Guo para makaiwas sa huli. Mismong si Guo ang kumumpirmang tao niya ito nang tanungin ng NBI sa Indonesia. Ano po? Saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po niya. Slimmer version. During the hinahanap namin si Alice Guo, yan ang rabbit namin. Yan ang rabbit. Ang ibig sabihin po ng rabbit, yan yung susundan mo para makuha mo yung principal. So, minomonitor namin yung babae na yan. Kaugnay naman sa kapatid ni Guo na si Wesley. May filler kaming natatanggap. Gusto na rin daw sumuko ni Wesley. Inaantay niya lang daw ang ate niya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ng inyong saksi. Away mag-asawa ang isa sa tinitignang sanhi ng sunog sa Bacoor, Cavite, kung saan naabot sa 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan. Saksi, si Rafi Tima. Mula sa Cavitex, matatanaw ang makapal at maitim na usok. Mula yan sa mga nasusunog na bahay sa Barangay Longos sa 43 sa Bacoor, Cavite. Nagngangalit ang apoy na mabilis na kumalat dahil sa malakas na hangin. Sa drone video na ito, kita ang lawak ng nasunog na lugar. Nagkaroon ng difficulty kasi kami ay papasok. Yung mga tao naman, dala yung gamit nila pa sa labas. So, makipot yung daanan, limited space, banggaan kami. So, sa paglalatag pa lang ng house namin, nagkaroon ng difficulty na. But we tried our best. Mahigit 800 bahay ang nasunog. Mag-aalas 12 ng tanghali, nagsimula ang apoy at napula matapos ang mahigit 2 oras. Bagamat pinagbabawalan, bumalik naman ang ilang residente para tumingin ng ilang gamit na maisasalba pa. Emosyonal ang punong barangay ng lugar. Noong nakaraang buwan lang daw kasi nang masunugan din ang kanilang barangay kung saan 600 pamilya ang naapektuhan. Nakita ko kung paano yung mga bata magtakbuhan. Nag-iiyakan pati yung matatanda. Kaya masakit po rin sa akin. Away mag-asawa ang tinitinang posibleng sanhi ng sunog. Nabalitaan na pala doon sa kanila doon, may talo-talo na damay-damay na to. Tapos sabi nung isang yung nagsunog, sabi niya may mamamatay. Ayun. Dapat yun, paggabi pala inireporta sa barangay para nakuha namin at hindi nangyari ang ganyang bagay. Nahuli raw kaninang hapon ang isang alias Allen na kasabot ng alias Alaw na siya umanong nagsimula ng sunog. Sa hospital siya, daming tama kinugnog ng taong bayan. Sa mapping up operation ng BFP Bacoor, kinumpirma nilang walang nasawi sa insidente. Wala pa raw pinal na bilang ng mga nasunugan pero posibleng umabot ito ng 1,000 pamilya. Thank God naman po kahit papaano nakaligtas po kaming lahat. Wala pong nasawi, wala pong nasaktan. Lahat lang po ng gamit. Yun lang po yung nasunog eh. Hindi nga po namin po alam kung saan po kami magkakaroon ng tirahan sa ngayon. Kasi wala pa naman po kaming balita kung saan po kami titira. Sa ngayon, nananatili sa iba't ibang covered court sa mga karatig barangay ang mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Patay isang rider sa Mangaldan, Pangasinan matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang bahay. Nagkarambola naman ang 4 na sasakyan sa bayan ng San Jacinto. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-abante ng puting pick-up sa San Jacinto, Pangasinan. Nabangga ang isa pang pick-up, isang kotse at isang nakaparadang jeep. Sa investigasyon ng mga pulis, nagka-mild stroke ang driver ng puting pick-up. Nasa maayos na siyang lagay matapos dalhin sa ospital. Ayon sa mga pulis, nangako ang driver ng pick-up na sasagutin ang pinsala ng mga nabanggang sasakyan. Sa aksidente naman, nagwakas ang pangarap maging pulis ng 23 anyos na criminology graduate na si Patrick Simanes. Sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang bahay sa Mangaldan. Inoobserbahan naman sa ospital ang angkas ng biktima. Mag-iisam sana yan. Siguro, diyan na siguro lang po nila. Yung buhay niya siguro, yun lang. Pero walang sayang yan. Kawawa yung anak ko. Hindi ko tanggap. Huwag na pong mag-drag pag napainom na. Para sa GMA Integrated News, si Jay Torida ng GMA Regional TV.
ang inyong saksi. Mananatili sa PNP Custodial Center si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang akusado sa kabila ng court order na ilipat sila sa BJMP facility. Nagpaliwanag kaugnay nito ang PNP pati ang dahilan kung bakit nakatakip ang mukha ni Kibuloy nang iharap sa media kahapon. Saksi, si June Veneracion. Ito ang mga opisyal na mugshot ni na Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado. Pinost ang mga ito online ni Interior Secretary Benhur Abalos na may caption na "No one is above the law." Malinaw ang mga mukha at kumpletong pangalan. Di gaya ng mga inilabas ng PNP kahapon. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Nang ipresenta rin si Kibuloy kahapon sa media, nakatakip ang kanilang mga muka at halos hindi na makilala. Because of the request ng lawyers at saka ng individual, but we really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yon. Sa post ng abogado ni Kibuloy, nabanggit ang paglabag umano sa naging kasunduan sa pagsuko ng pastor, bagamat hindi malinaw kung ano ito eksakto. Binanggit din sa parehong post ang salitang mugshot. Ang Quezon City RTC Branch 106, iniutos na ilipat sina Kibuloy at mga kapwa-akusado ng child and sexual abuse sa BJMP facility mula sa PNP Custodial Center. Pero sabi ng PNP, mananatili ang 5 sa Custodial Center bilang pagsunod sa utos naman ng Pasig RTC Branch 159 kung saan may kaso silang qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Personal daw na dinalaw ng PNP spokesperson si Kibuloy kanina. Sabi naman niya, nag-a-adjust, siyempre bagong environment, but according to him, nakapagpahinga naman po siya at medyo mainit lang daw, but meron naman pong electric fan doon. Sabay sa Biyernes ang arraignment ni Kibuloy via video conference sa Quezon City RTC at sa Pasig RTC kung saan personal silang pinapapunta. Nag-uusap na raw ang PNP at DOJ para ayusin ang schedule. Ang Davao Regional Police naman, naghahanda raw sakaling ipatawag sila ng korte kaugnay ng mga kaso ni Kibuloy o kaugnay ng mga reklamong ihahain umano laban sa mga pulis ng Kingdom of Jesus Christ. Posible ring magsampal ng reklamo ang Regional Police laban sa KOJC. Sa ngayon, na pinag-aaralan na ng Regional Legal Office namin kung anong mga kaso ang pwede nating isampa against the KOJC. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng KOJC tungkol dito. Ang Davao City Council naman, nagpasa ng resolusyon para manawagan sa DILG na imbestigahan ang mga paglabag umano ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag tungkol dito ang DILG at Regional Police Director. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Bagong pasyalan para sa mga nature lover ang handog ng isang mangrove eco park sa Cebu. At ang falls sa Abra kung saan pwedeng mala-jacuzzi ang pagligo. Makibiyahing saksi kay Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Hagdan-hagdang palayan, but minus the palay. Tara na sa Tinec Abra at silipin ang kanilang Kaparkan Falls. Sa gitna ng gubat, jacuzzi feels ang hatid ng malamig at crystal clear na tubig na umaagos sa bawat baitang ng rock formation. Perfect for a well-deserved and relaxing vacay. Pwedeng marating ang lugar gamit ang habal-habal o motorsiklo mula sa town proper ng Tinec. Pwede rin mag-hike for the exercise. At wala ring bayad ang pamamasyal. Kailangan lang daw makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. On to our next nature trip sa Danao City, Cebu. Dagdag sa options para sa travel bucket list ang bagong bukas na 1,000 Mangrove Forest Eco Park. Pagpasok pa lang sa Eco Park, masasayang ngiti ng locals ang sasalubong sa iyo. August 28, binuksan sa publiko ang 74-hectare park kung saan mahigit 20 species ng bakawan ang masasaksihan. Kini siyang si Sobium, ilaning gikaon din sa taga-tausan.
pinagi sa pagbutang o kanang vinegar, salt ug spices. Unya mao sa ni ilang gisagol sa ilang tinola, mga isda o sa mga kinhason. May 6 na trail na pwedeng subukan. Libre pa ang entrance fee. Libre rin ang kayaking. Pero nasa 150 to 200 pesos ang bayad kung gagamit ng bangka sa pag-iikot. Makawala siya sa stress. Labi na igbugsay-bugsay ni mo tay. Mo na nindot kayo kanang feel nimo nga for example daghan kay problema. Ari ra nimo mapagawas. Dako ang gikatabang ma'am kay kami maka-income sad. Kay ang among panginabuhi dirin do na poy magtanom og mangrove mga seedling. Dako sad sila gikatabang namo. Yaw bayran ang seedling og 7 pesos. At kung magutom after the trip, wag na ring palampasin ang kanilang mga delicacy. Pinapayuhan ang mga gustong bumisita sa lugar na magpabook online sa tourism office. Para sa GMA Integrated News, ako si Family Dumapok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.